Ania na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. Kanhi Lapu-Lapu City Mayor Paz Radaza nakaduso na og COC. Milo. Cellphone lang. Pagpanuli sa tindahan sa Barangay Apa, Cebu City, nahuli kam. Lalaki sa Olango Island, patay human aksidenteng nakatun og buhing isda. Ug katakos sa Japan ug Pilipinas pagtubag sa panginahanglan atol sa katalagman kipakita. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Kanhi Lapu-Lapu City Mayor Paz Radaza nagtinguha nga magpapili pag-usab pagkamayor sa Dakbayan. Samtang sa lungsod sa Cordova, subling panag-atbang sa Suwan ug Sitoy Slate atangan sa umaabot piniliay. Ani ang report. Alas 9 kaganihang buntag, miduso sa Certificate of Candidacy, isip mayoralty candidate ubos sa PDP laban si kanhi Lapu-Lapu City Mayor Paz Radaza. Uban niyang miduso og COC ang tibuok slate sa Team Derecho PDP laban. Sa nakalabayng pinilay, nagpapili si Radaza ubos sa lakas CMD party. Si Attorney Michael Dignos, kinsa nagpapili pagkakongresista sa Lone District sa Lapu-Lapu City sa miaging piniliay ang magbisi mayor ni Radaza. Samtang ang magpapatigayong si Ryan J. Yuson ang magpapili pagkakongresista. Sila si Edgardo Abejo, Carolina Acaba, Alan J. Amodia, Richard Apari, Rogelio Aying, Arsenio Berdin, Ferdinand Kahilog, Delano Iviota, Eduardo Patalinghog, Ernesto Tumulak, Teodulo Ibanez o Regina Ibanez ang mukompleto sa 12 ka mga aspirant city councilor sa naasong partido. Dili jud actually nga on my own nga ang mga tao ni Hangyo nga modagan kay para ato silang maatiman kay there were some things nga wa kayo sila nakuwang sa pagtagad. Amo ang gitinguha nga programa ni Mampas sa una nga kita magkuyog ang tanan no para sa kalambuan, which sa among tan-aw wala gyud na matagay og pagtagad. Mag-expect silang bago nindot nga pang-gobyerno no kauban si Mampas. Samtang kagahapon sa buntag, miduso siyang COC ang independent candidate nga si Henry Cañete isip aspirant city councilor. Sa lungsod sa Cordova, pareho nang nakaduso sa ilang Certificate of Candidacy ang mga kandidato sa duha ka dagkong partido. Pasado alas 11 sa buntag niadtong Sabado, miduso sa ilang Certificate of Candidacy si Cordova Mayor Cesar Didoy Suwan kinsa nagtinguha nga masublian og termino isip mayor sa lungsod ubos sa One Cebu Party lakas CMD. Ang vice mayor sa lungsod nga si Victor Boyet Tago III ang iya gihapong katandem sa umaabot piniliay. Sila si Remar Baguio, Chito Bendazal, Lira Casquejo, Dayson Patrick Lagun, Jerome Lipitin, Limuel Pugoy, Natalie Marie Therese Toy ug Jasoneth Stephen Wahing ang mga councilor aspirant sa partido. Samtang sila si Dayson Lawrence Lagun ug Alfie Uwano ang mga 6th District Board Member aspirant sa partido. Pagka-Domingo, ang mga kandidato na usab sa Partido Federal ng Pilipinas pinanguluhan ni kanhi Mayor Mary Therese Techi Sitoy Cho ang miduso sa ilang Certificate of Candidacy. Katandem ni Techi sa umaabot piniliay si Attorney Ronald Sitoy. Samtang sila si kanhi Konsehal Rocky Iburan ug Samuel Sumagang uban nila ni Cynthia 40, Antuin Pugoy, Chris Ligan ug Jovel Tranghia ang mga councilor aspirants. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Mokapin sa 300 ka mapanimay sa duha ka sityo sa Barangay Umapad, Mandaue City ang apektado sa baha niadtong Sabado sa hapon. Si Alan Domingo sa live report. Lan? Yes, May, ang nahitabong pagbaha ni atong adlaw Sabado. Wala makaapekto sa pipila ka dapit sa Barangay Umapad kundi apektado usab ang mga low-lying areas haduol sa Butuanon River. Bisan pa man wa makauwan ni atong higayuna sa Metro City sama sa Mandaue City apan ang uwan didto mibundak sa bukid nga midagayday padung sa patag nga nakapekto usab sa atong mga kaigsuunan. Sa videong kuha sa Magikay Fire and Rescue, tagaliog na halos mula pa gani sa tao ang baha. Gani, may patong na uban sa pisi sa balay tungod sa kalawom sa tubig. Matod sa mamulupyo nga may lapas na gani sa tao ang giladmon sa tubig nga may banaw sa ilahang mga balay nga kinahanglan ng i-rescue ang mga nagpuyo sa dapit.
Wa makasinati og uwan ang dakbayan sa Mandawi Sabado sa hapon napan. Ang baha gingong gikan sa kabukiran din mibundak ang kusog nga uwan. Grabing apektado ang sitio Pentax ug ang sitio Laray sa umapad Mandawi City. Mihatod ang baha sa pagkadanyo sa mga kagamitan sa mga mulupyo sa duha ka mga sitio. Walay katahong na angol ug nakalas sa panghitabo. Kasamtangang ipahiluna Sabados gabi ang mga mulupyo sa Umapad Elementary School diin gihatagan sila og mga food packs sa City Social Welfare and Services sa dakbayan sa Mandawi og uban pa nilang gikinahanglan. Mao man ni atong evacuation site. So this is our camp. So ari na to ibutang ang atong mga IDPs or evacuees during naatay flood or any disaster na to. Gibisita sa GMA-RTV ang apektadong dapit kagahapon sa buntag ug mihubas na gamay ang baha diin natagbaw rang mga tao sa paglimpyo sa ilang mga Pinoy-anan. Kini ang Pinoy-anan sa pamilyang Pregoner diin ilahang katre ila nagyong gibitay apan maghapon magsilbi tungod kay lapas tao diri kunukut ang tubig kagabi. Mo ni ilahang sitwasyon diri sa sitio Pentax, barangay Umapad din hangtod karon pabilin gihapon ang tubig wa mohubas. Kon mahimo tanan ta may ka balinan og kanay may kapuyan pero aksyonan nila sulbaron. Unsaon man pud lagi nga di man dugo dali nila. Ang uban nanungtong sa atop, ang uban giriskyo nya katong mao pagsugod sa tubig nga tagahawak nakalangoy pa padung ibabaw. Ang OFW nga si Jeline gipabakasyon lang unta siya amo apan nabahaan og nadanyos ang mga butang. Dugay na kini nilang giproblema busa nanawagan sila nga masolusyonan na unta ang ilang problema. Shoutout sa akong amo sa barin, si Julien Ligarin, ni naani rin sa Umapad Mandawi. Mo ni sitwasyon diri na sa mua karon tinuod ni nga nabahaan jud mi diri. Unsaon man nga wala may kuan diri na bilin nya na bata ra wa ginahimo siya kay siya ra man usa. Nanawag ko og tabang nya pagawas na ko sa pultahan sila ako nakita nga nangabot ang mga rescuer. Nangayo ko nila tabang, sir, pwede inyo kung tabangan pagpagawas sa akong rip. Oy, ngano di asa di ang inyong mga laki din he. Kung wala man taon sir, oy wala man sila diri sir kay nanarbaho maron. Yun siya nga, oh sige sir, ayaw na lang kay makautang niya ko nimo og kabubuton. May latest update lang nato sa sitwasyon dito sa affected area. Singpit na gyud ihubas ang baha apan mo lagi ni ang kabalakas sa ato makaigsuonan sa mga apektadong lugar diha sa barangay Umapad. Sanglit dugay na kinilang problema unya nabantayan lang grabe kini panahon 2022 pa hangtod karon ilabi na nga dunay development sa area nga gipanag-iya usab sa private entity. Mo na ilang pahinaon karon may nga unta matagad na sila og mahatagan og long-term solusyon ang ilang problema. May Lan usa sa imo mga na-interview kaganihan naghisgot nga maayo unta og naaba sila'y kabalhinan natukiban nilan sa barangay possible relocation alang ni ining mga apektadong residente. May during the time sa akong pagbisita, wala pa ta makaistorya sa mga barangay officials pero ato ang nahinabi lang ang katong social worker gikan sa CSWS sa Mandawi City. Ilan na ning gihatagan og pagtagad. In fact, doon na mga panagtigong pod nilang sa barangay. And of course, sa ato ang Mandawi City LGU, mahitungod din mga kahimtang sa mga mulupyo nga nagpuyo sa mga low-lying areas nga sagad yod mabiktima nining pag-epekto karon sa ato ang panahon nga mosangpot sa grabing pagbaha. May hinaut unta nga ilan ang masolusyonan lano kay sige gyud na sila dihang apektado kun adunay kusog nga pag-uwan. Daghang salamat, Alan Domingo. Pagpanuli sa usa ka tindahan sa sitio San Miguel, Barangay Apas ning Dakbayan sa Sugbo nahuli kam. Samtang suspect na dakpan usab dayon sa gipahigayong follow-up operation sa kapulisan sa Mabolo Police Station. Anang report ni Alan Domingo. Makita sa CCTV nga nagpakarong ingnog mopalit og soft drinks ang usa ka lalaking customer nga nagsulob og full face helmet nga naglingi pa kini. Dihang gitunol na tindira ang iyang gipalit. Gikuha niya ang iyang armas o gition sa tindira kinsa midemanda sa paghatag sa cellphone ini. Wa makontinto sa usa ka cellphone kay gipangayo pa ang laing duha ka cellphone ug dali kini misibat sakay sa motor nga iyang giparking sa kalsada. Melo. Cellphone lang. Kuha cellphone ko
Wa cellphone ba? Wa, itunod din. Ato sa. Ato. Dali. Matod sa tindera, nga nahitabo ang pagpanolis pasado alas 6 sa buntag ni adtong adlawng Biyernes. Nakalitan matod pa sila sa nahitabo og tungod sa kahadlok gihatag na lang ang ipangayong mga cellphones. Wa hinoy kwarta nga nakuha ang suspitsado. Yang gibunot akong kamo tapos akong gikuanan og kanang pusil niya. Hadlok ko. Sa may yang pong giingon nimo? Ana siya nako nga hilom-hilom ang cellphone lang ana siya sa ko. Time nanawag sila pulis mo to nagaresponde dahil may. Samtang daling nadakpan sa pasakop sa Police Station 4 sa Cebu City Police Office ang 43 anyos nga suspek kinsa usa ka fish vendor nga taga Sitio Canas, Banawa, Barangay Guadalupe. Nakuha gikan kaniya ang 38 kalibreng pistola nga maoy gigamit usab niya sa pagpanolis ug nakasulob pa usab kini sa iyang sinina atol sa krimen. Nakuha usab siya og 15 gramos nga gituhang shabu nga nagkantidad og 102,000 pesos. Ang among rabire kuan siya at large pero paningkamutan ako nga mapile ni kamuhanto karon bisag karon adlaw. Wa na magpa-interview pa ang suspitsado apan gitug-an siyang asawa nga gawas sa iligal nga dugas na gumunosab iyang pana sa online nga sugal. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gipaimbestigahan na karon sa Labaw sa Lapu-Lapu City Police Office ang giingong pagmaltrato sa pipila ka mga sakop sa Police Station 4 sa Lapu-Lapu City Police sa usa ka criminology student. Matod ni Police Colonel Dayan Agustin, OIC sa Lapu-Lapu City Police Office, nga gitahasan na niya karon ang Criminal Investigation and Detective Management Unit sa pagsusi kung si kinsa ang mga personnel sa Police Station 4 nga duty ni atong milabayng Biyernes. Base sa post sa usa ka netizen nga nagpailang uyuan sa criminology student, gisulod og mga kawatan ang panimay diin nagsilbing caretaker ang iyang pag-umangkon. Apan sa nitubong investigasyon sa kapulisan, matod sa netizen, daw ang iya na hinuong pag-umangkon ang gipasanginlan sa krimen. Ug kay wa miangkon ang iyang pag-umangkon kay inosente kini sa hitabo, gikatahong gidapatan kini sa mga pulis. Apan gikatahong gibuhian na usab dayon ang naasoy criminology student. Nanawagan ang naasoy netizen ngadto kang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga mahatagan kini og pagtagad. Matod ni Police Colonel Agustin, nabasa na niya ang naasoy post ug nakita niyang may basihan aron kini paimbestigahan. Misaad si Agustin og patas nga investigasyon. Kung talagang may paglabag, kung meron mang paglabag talaga sa ating mga kapulisan, ibibigyan natin ng kaukulang karampatang aksyon. O kung ano man ang recommendation niyan, parusa, ibibigay natin sa kanila. Usa ka 21 anyos nga lalaking gaduwa og bilyard giposil patay sa wa mailhing mga suspitsado sa Sitio Luis, Barangay Pasil, Dakbayan sa Sugbo. Subay sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, samtang gaduwa og bilyard ang biktimang giila nga si June Ryan Concha Ramos. Uban sa iyang igagaw, usa ka lalaki ang miduol ug gipusil ang biktima sa duha ka higayon. Nahagba ang biktima human maigo sa iyang o, samtang ang suspect daling nakabiya sa crime scene. Sa pag-abot sa kapulisan, wa na magginhawa ang biktima. Personal grudge ang gitumbok nga motibo sa pagpatay. Migawa sa investigasyon sa kapulisan nga nalambigit sa iligal nga drogas ang biktima ug posibleng wa kini makabayan. Na-recover sa crime scene ang kabhang ug usa ka slag sa kalibre 45. Gidana sa punerarya ang biktima samtang gipaabot nga mapaubos sa autopsy ang lawas ni ini. Nagdumili pagluwat og pamahayag ang pamilya sa biktima. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Grupo ni Yugi Ruiz sa Partido Cebu ang local party sa KBL, miduso na sa ilang COC sa Cebu City Comelec kaganihang buntag. Sayra nato ang detalye ni ini ug ang uban pang mga kasika sa filing sa COC karong adlaw sa report ni Alan Domingo. Pasado alas 10 na sa buntag, higpit nga nakaduso silang Certificate of Candidacy ang Partido Cebu sa KBL nga gipanguluhan sa ilang mayoralty aspirant Yugi
Philemon Ruiz sa buhatan sa Comelec sa Cebu City. Gikuyugan usab sila sa ilahang mga supporters kinsa kutubras gawas sa buhatan sa Comelec. Si Ruiz kanhi direktor sa PDEA-7 ug kanhi custom commissioner kinsa mipadayag nga unang higayon niya nga mosuway sa paglansad alang sa public office. Ako ang objective, ang akong mission is for the betterment of the city. I am not after quantity, I am after quality. Kaning mga candidates na sa likod, they have been thoroughly screened, they have been thoroughly vetted. They share the same vision as I have. They share the same vision for a better and safer Cebu City. Unsaon man ang magpadaghanay ta, pero ang nasa hunahuna puros pamulitika. Ang kanhi PBA player usab nga si Bonil Balingit apil sa miduso siyang COC isip councilor aspirant sa Cebu City South District. Kauban pa nila ang mga bag-ong dagway sa politika. So wayay kuyugi mi. No, ang among buhat mo'y mo sulti kung unsa ang amo ang programa nga buhaton ng syudad diin sayod mi nga daghan na kaayong gusto ug kausaban. Of course, he wanted me to champion urban planning. Tagaan na to og tinuod nga tingog ang mga urban core diha sa awanan sa konseho. Samtang miduso isip independent candidate pagkakonsehal sa syudad sa Sugbo ang kanhi kapitan sa Barangay Calamba nga si Yvonne Canya. Tagaan tagigayon ang makaserbisyo tagtunod na idiri sa syudad sa Sugbo. Gawas kang Rama og Ruiz, nakaduso na usab siyang COC. Si Jolito Ko isip independent candidate pagkamayor sa syudad sa Sugbo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. 23 anyos nga lalaki sa San Isidro 2, Barangay Sabang, Olango Island, Lapu-Lapu City, patay human aksidenteng nakatun ug buhi nga isda. Matod siyang live-in partner nga mikuyog ang 23 anyos nga si Jeremy Arong Ochea sa iyang ugangan niadtong Oktubre 3 sa kadlawon aron mamukot. Samtang nagbira na sila sa pukot, iyang gipaak ang ulo sa isda aron unta kinipat yon. Apan mikisi-kisi ang isda ug midiretso kini sa iyang tutunlan, hinungdan nga naglisod na siya pagginhawa. Sampot sa iyang hinanaling kamatayon. Kagahapon, gilubong na si Jeremy ug nailo niini ang iyang live-in partner ug kapin sa usa ka tuig nga anak. Wala mi kabaw lagi og unsa kadakon kayo. Wala na may makita siyan diri. Tutulan wala na murag linguot na gurto diri ba. Ni kini burot na to diri iyang tutulan. Pila ka adlaw human miduso sa iyang kandidatura pagkamayor sa Albuera, mayoralty aspirant Kerwin Espinosa miatubang sa mga sakop sa media. Dinhi iyang gimakak ang kalambigitan sa iligal nga droga. Ani ang detalye. Pagsumpo sa paglaganap ng droga sa Pilipinas. Yun lang. Pagsumpo sa iligal nga droga, kinimatod pa ang tutukan ni Kerwin Espinosa kung mahatagan og kahigayunan nga makaserbisyo sa lungsod sa Albuera, Leyte. Nahimo siyang kontrobersyal human siya gitumbok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa operasyon sa iligal nga drogas. Giinsister ni Kerwin nga tumo-tumo ang tanang aligasyon batok kaniya. Napugos lang matud pa siya sa pag-angkon tungod sa seguridad sa iyang kinabuhi ug sa iyang pamilya. Kung kayo ang nasa kalagayan ko sa panahon na yon at kayo ang nasa Senado, siguro aaminin nyo para lang maligtas ang pamilya mo at ikaw, especially na ako, iligtas ko ang sarili ko dahil may mga maliit pa akong anak sa panahon na yon. Kasi patayan na doon, patayan dito, patayan sa harap at hindi na bilang ang pinapatay ng administrasyon. Wa usab niya kapugning maemosyonal, dihang nahisgutan ang pagpusil patay sa iyang amahan nga si kanhi Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Ang iyang amahan namatay sa gingong shootout sa mga sakop sa CIDG sulod sa iyang selda sa Sub-Provincial Jail sa Baybay, Leyte niadtong Nobyembre 5, 2016. Dinhi, gipabuhagay ni Kerwin ang iyang kalagot. Batok kang Senador Bato de la Rosa nga mooy naglambigit kaniya sa operasyon sa iligal nga drogas. Si Senator Bato talaga ang nag-pressure sa akin. Tinakot ako. Isipin nyo, sa panahon na nagtestimonya ako doon sa Senate, patay na ang papa ko, nasa loob ng kulungan, pinatay na parang hayop na walang kalaban-laban.
Nanawagan si Kerwin kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug sa Kongreso nga ablihan ang kaso sa pagpatay sa iyang amahan aron makuha na nila ang hustisya. Kung tutulungan ako ng Congress o sino man ang tumulong sa akin para buhayin ulit ang kaso na yon para madaan talaga sa masusing procedure sa korte. Sana matulungan nila ako. At willing akong mag-cooperate para na din mapatunayan ang AGK. Dugang ni Espinosa, iyang ikampanya ang zero vote kang Senator Bato sa umaabot eleksyon. Uban ni Clans Gabutin, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mas gipahugtan pa ang pakiglambigit sa nasod sa Pilipinas ug sa Japan sa pagtubag sa mga katalagman. Gipaagi kini sa pagpahigayon og Doshin Bayanihan, usa ka bilateral training on humanitarian assistance and disaster relief tali sa Philippine Air Force ug sa Japan Air Self-Defense Force. Anang report ni Alan Domingo. Gipahigayon kini sa Brigadier General Benito Ibuen Air Base diin gipakita sa kasundaluhan sa duha ka nasod ang ilang katakos sa pagtabang sa mga nagkinahanglan. Alas 9 Sabado sa buntag gihimo ang airdrop operation simulation sa C-130 cargo aircraft sa Philippine Air Force nga giubanan sa Japanese C-130 aircraft. Nanukad ang duha ka C-130 sa Mactan Air Base o milupad kini paingon sa Tacloban. Gamit ang mga parachute ilang gi-airdrop o gihagbong ang mga supply nga gikinahanglan kaayo sa mga tao. Mitugpa ang duha ka aircraft sa Daniel Z. Romualdez Airport sa Tacloban ug dayon mibalik sa Mactan Air Base. Sa usa ka mass casualty scenario usab, nagtinabangay ang kasundaluhan sa pagluwas sa mga biktima sa usa ka pagpamumba. Systematic ang ilang mga lihok gikan sa pagkuha sa mga biktima o gidala sa rescue and medical facility diin giatiman sila sa mga medical personnel sa Philippine Air Force o sa Japanese Air Self-Defense Force. Gilangkuban sa 127 ka mga personnel ang Philippine Air Force samtang 33 usab ang sa JAS F nga misalmot uban ang military aircraft sa duha ka mga nasod. Tumong sa joint military exercise ang pagpalig-on sa katakos sa Pilipinas ug sa Japan sa pagpahigayon og humanitarian assistance ug disaster relief operations. Gawas nini gipalig-on usab kini sa defense capabilities sa duha ka nasod nga gipaabot nga makapahigayon og dugang pang bilateral cooperation. Kini na ang ikatulong higayon nga nagbansay ang Philippine Air Force ug ang Japan kabahin sa disaster response. Matod ni Lieutenant Colonel Shotaro Arai sa Tactical Airlift Wing sa Japan nga usa ka maayong kahigayunan ang bilateral training aron mapalapdan ang nahibaw-an ug mapalambo usab ang kahibaw sa duha ka nasod sa disaster response. Ginasunan usab kini ni Major Brian J. Parahas, ang Chief Pilot ug Chief Operations sa 22nd Airlift Squadron sa Philippine Air Force og nang hinaot ka adunay mosunod pang mga bilateral training. Sa pagtapo sa tulo ka adlaw nga pagbansay-bansay, giila ang natampo sa mga misalmot. Kini ang duha ka mga military aircraft sa Pilipinas ug sa Japan nga gigamit nila alang sa humanitarian assistance ug relief operation. Malaumon ang duha ka habig nga adunay bunga nga mas makapalig-on pa sa relasyon tali sa duha ka nasod. 日フィリピンともお互いに今の能力を向上しており、お互いにいい能力を有していると考えております。We are improving our capability day by day, so I think the Japan and the Philippines, both of us, have good capability. Maganda po yung na-perform po natin na exercise and this time po, mas lalo po nating na-enhance ulit yung capability natin, especially when it comes to disaster relief response. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Cooperative Together for a Brighter Tomorrow. Kini ang tema sa kasaulugan sa Cooperative Month karong tuiga. Gibuksan kini sa usa ka parada nga gisalmutan sa nagkalain-laing kooperatiba sa dakbayan sa Subo, gikan sa Plaza Independencia hangtod na sa Plaza Subo sa City Hall. Wa magpaawahi ang mga kapusong kakooperatiba nga misalmot sa kalihukan. Sa wala pa sugdi ang programa or ang program proper, gi-warm up una ang mga miyembro sa Zumba. Ang kalihukan nagpakita sa kayusahan sa mga kooperatiba alang sa pagpalig-on sa pagtinabangay diin gitumong sa pag-abag sa mga miyembro. Aduna nay tulo ka daog ang JRU Heavy Bombers human mapukan ang EAC Generals sa score nga 75-63. Ang duha ka kupunan aduna nay tagtulo ka daog ug 5 usab ka pildi sa nagpadayon nga NCAA Season 100. Samtang ugmang adlaw magharong sa basketball hardcourt ang giatangang duwa tali sa Mapua Cardinals ug San Beda Red Lions. Aduna nay 6 ka daog ang Mapua Cardinals samtang adunay 5 ka daog ang San Beda Red Lions. At ang iyang ilang duwa ugmang adlaw sa alas 12:30 sa hapon nga malantaw sa Heart of Asia. Opisyal nang nakaduso sa ilang certificates of candidacy sila si Tadeo Jovito Uwano nga magpapili pagkamayor sa dakbayan sa Mandawi ug mga kaubanan iyang vice mayoralty candidate mao si acting Vice Mayor Nerissa Corazon Sun Ruiz. Si Mark Reggie Abella sa report. Pasado alas 9 ganihang buntag, miabot ang mga mukandidato ubo sa lakas CMD Party. Unang misud sa Mandaue City Comelec sila si Tadeo Jovito Uwano nga magpapili pagkamayor ug Lone District Representative Emari Uwano Dizon aron pagduso sa ilang certificates of candidacy. Dayon misunod si acting Vice Mayor Nerissa Sun Ruiz nga miduso sa iyang COC aron magpapili sa pagka-vice mayor. Sa iyang pagpapili sa pagka-mayor, nagtinguha si Uwano nga mas mahatagon og priority ang pagsulbad sa pagbaha, paggahin og dakong kantidad alang sa health services ug sa pagbabarog og kaugalingong school building alang sa Mandaue City College. Susama usab nga mga proyekto ang iduso ni Uwano Dizon aron mas mulambo pa ang dakbayan. Ubo sa lakas CMD ticket, may kumpleto sa ilang slate mao mga councilors aspirants nga sila re-electionist Joel Seno, Anjong Owana Ikalina ug Tingsol Kabahog. May dugang silang slate mao sila kanhi Upaw Councilor Fritz Villamor, kanhi City Councilor Ben Basiga, Tabok Barangay Captain Dario Tariman, Pagsabungan Barangay Captain Asterio Bablo Suson, Ibabaw Istansya Barangay Captain Romulo Tinggi Chavez, Basak Barangay Captain Iping Diano ug kanhi City Councilor Procopio Copoy Villanueva. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. 79 ka adlaw na lang, Pasko na. Maayong hapon mga kapuso.